Magandang gabi sa ating lahat. Ay, parang hindi kayo natutuwa. Ayan, magandang gabi sa ating lahat. Yes. Maganda ang gabi natin ngayon dahil naligtas tayo sa bagyong Pipito, di ba? So, dapat tayo ang magpuri sa Panginoon. Ibigay natin ang pinaka-best na papuri natin sa Panginoon ngayong gabi na ito. At tayong lahat ay tumayo para simulan na natin ang ating kantahan sa gabing ito. Hallelujah. Kantahin natin yung bakit nga ba bakit nga ba natin pinaglilingkuran ang ating Panginoon? Dahil siya ay mabuti, dahil siya ay tapat, dahil siya ay dakila, kaya dapat natin siyang papurihan, sambahin ang ating pangalan, ang kanyang pangalan sa gabing ito. Hallelujah. Kantahin natin yung bakit nga ba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Ulitin natin, bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin
ibigin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Hallelujah, hallelujah, tayo manalangin. Panginoon naming banal, O God, patuloy naming itinataas, O God, ang iyong pangalan, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Yes, God, ikaw lamang ang aming sasambahin, Panginoon. Ikaw lamang aming dadakilain sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran, Lord God, sa lahat ng aming mga nagawang mga pagkakamali, Lord God. Sa mga nasabi namin, Lord, sa mga naisip namin, Panginoon, na hindi kaya-aya, Lord God. Sa iyo, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, O God, sa lahat na nagagawa naming mali, Panginoon. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Kami nakakagawa ng mga pagkakamali, Panginoon, God. Humihiling kami, Panginoon, ng paglilinis, Lord God. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong dugo, O God, sa gabing ito, Panginoon. Ihanda niyo po ang aming mga puso, Panginoon, upang pakinggan, Panginoon, ang mensahe sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon, sa araw-araw ng buhay. Lord God, sa panibagong pag-asa namin sa araw-araw. Nagigising kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Lord God. Nanatili kayong tapat, Lord God, sa amin, Lord. Salamat, Lord God, sa kaligtasan na pinagkala niyo po sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, naramdaman namin kung gaano ka-powerful, Panginoon. Gaano ka-powerful, Panginoon. Sa nagdaang bagyo, Panginoon, yung mga anak, Panginoon, nag-prepare. Lord God, dahil natatakot po, Panginoon, but Lord, kami yung mga anak, Panginoon, alam namin, Lord God, na kasama namin kayo, Panginoon. Kaya, Lord, relax lang kami sa araw na yun, Panginoon. Kaya, alam namin, Panginoon, na nasa iyong kapangyarihan kami, O God. Lord, salamat sa pag-asa na binigyan niyo po sa amin, Panginoon, God. Kaya, Lord, lubos ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa kaligtasan, Panginoon, na binigay niyo po sa amin, O God. Lord, nandito kami ngayon, Panginoon, upang purihin, sambahin ang iyong pangalan sa gabing ito, Panginoon. Iilan lamang kami, Panginoon, but Lord, nakikita niyo po ang puso namin at alam niyo po ang rason, Panginoon, kung bakit hindi nakarating yung mga iba naming kasama, O God. Lord, kayo po mag-ingat sa kanila, Panginoon. Patuloy niyo po silang proteksyonan, Panginoon, pati na rin po sila, pastor, na nagbabiyahe, Lord God. Nasa Baguio sila ngayon, O God. Tulungan mo sila, Panginoon, pagkaingatan niyo po sila, Ama. Lord God, sa gabing ito, Panginoon, ihanda niyo po ang aming puso, ihanda niyo po ang aming isipan, O God, upang makinig ng iyong salita, Panginoon. Yung mensahe ng gagaling sa iyo, Panginoon, yung gagamitin niyo, Lord, na magmimensahe ngayon, Lord God, itago niyo po siya sa iyong likuran, O God, upang ang iyong glory, Panginoong, makita, Panginoon, hindi ang kanyang kahinaan, O God. Nanatili kami, Lord God, tatayo pa, Panginoon, dahil sa grasya mo, Panginoon, nandito kami, Lord God. Kaya maraming salamat, Panginoon, at ibinabalik na namin lahat ng papuri, pasasalamat sa inyo, sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. Ginatawagan ko na si Pastor Bo. Sakto, Pastor, ang dating mo. Yan, magandang gabi. Gabi po sa bawat isa sa atin. Dito naman po tayo, sabay-sambahan ng ating Panginoong Diyos upang manalangin, sumamba, magpalakasan sa ating spiritual na buhay. Alam ko, bawat isa sa atin ay ang panalangin ang kailangan po natin sa bawat araw. Alam ko, sa bawat araw, bawat umaga, nanalangin po tayo. Pero po ngayong gabi, tayo po ay
nagsama-sama upang manalangin, dumulog sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At bago tayo pumunta sa ating pananalangin, magipagbukas po kayo sa akin in the book of Isaiah chapter 41 verse 10. Yan. Ito po yung mensahe na gusto kong iparating sa bawat isa sa atin. Na alam ko na kabisado nyo na ito, napapakinggan nyo na po ito, pero po napakagandang pakinggan ang pangako ng ating Panginoon Diyos sa bawat kanyang mga pinili at bawat kanyang hinirang. Ganito po ang pagkasabi in the book of Isaiah chapter 41 verse 10. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sabi sa English, do not fear, I am with you. Do not be anxious, I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. Pagpalain ang salita ng ating Panginoon. Itong mensaheng ito ay napakaganda po sa bawat sa atin dahil ito po ay isang pangako ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Although sabihin natin, sinabi ito ni Isaiah, sinabi ito ng ating Panginoong Diyos kay Isaiah at sinabi ni Isaiah sa mga Israelita itong salitang ito. At makita po natin, sila po ay na-captives doon po sa Babylon. At sila po'y nahirapan na doon, sila ay natatakot na kasi nga po pinapahirapan sila. Sila ay nagiging alipin sa panahon na ito. Doon sa Medo-Persian Empire na ang emperor noon ay si Cyrus. At makita natin na sinabi ng ating Panginoon Diyos sa kanila, sa mga unang mga talata, sinabi niya kung sino siya. Sinabi niya kung ano yung ginawa niya sa kanila. Sinabi niya kung sino ang tumulong sa kanila. Sino ang nagpalakas sa kanila. At makita natin dito, in the book of Isaiah chapter 40 verse 10, ito na yung iniremind muli ng Diyos sa kanila kung sino siya sa buhay nila. Na sinabi niya, ako ang pumili sa inyo. Mula sa verse 8, sabi niya, ngunit ikaw, Israel, na aking lingkod, lahi ni Abraham na aking kaibigan, ikaw ang aking bayang hinirang. In verse 9, ikaw ay kinuha ko sa dulo ng daigdig at sa pinakamalayong sulok nito. Sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Ito makita po natin na kahit na ganon yung nangyari, kahit nasabihin natin ang mga Israelita ay ilang beses nagkasala sa ating Panginoon, pero po hindi pa rin inaalis ng Panginoong Diyos ang pangako niya sa kanila. Hindi pa rin inaalis ng ating Panginoon yung sinabi niyang pangako sa kanila na sila po ay iingatan, tutulungan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sinasabi niya, pinapakilala niya muli siya sa kanila na ako si Yahweh na pumili sa inyo mula sa dulo ng daigdig. Ikaw ay aking tinawag. Sabi niya, kaya Israel, ito lang sinabi niya, Israel, ako'y sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ito po yung background nito. Ito yung pangako ng Diyos sa mga Israelita nung sila po ay na-captives doon po sa Babylon. At sila ay naghihirap na sa panahon nito at talagang pinapahirapan sila. Kaya nga doon sa kanilang paghirap ay nakakalimutan na nila ang Diyos. Sa kanilang paghirap ay andun na, natatakot na sila. Andun na yung nangangamba na sila kung ano yung mangyari sa kanila in the future, kung magpapatuloy yung ganong mga bagay. Pero po, ito po yung pangako sa kanila ng ating Panginoon na sila po ay tutulungan ng ating Panginoon Diyos. Sila po ay i-deliver o ililigtas ng ating Panginoon Diyos mula sa kanilang kaaway. Alam naman natin na yung ginagawa ng Panginoon Diyos sa kanila, yung pagtulong ng Diyos sa kanila. Nung sila po'y nagkakasala, sila po'y pinaparosa ng ating Panginoon. Sila po ay natatalo, sila po ay nakaka-captives. Pero sa kanilang pagbabalik sa ating Panginoong Diyos, ang Panginoong Diyos mismo ang gumagawa ng paraan para makilala muli siya. Para sila ay magtiwala muli sa ating Panginoon. Para sila ay maglingkod muli sa ating Panginoon.
At makita natin, ito yung pangako niya sa kanila. No, Israel, huwag kang matakot. Israel, huwag kang magamba. Ako ang iyong Diyos. Tutulungan kita, palalakasin kita. Ito yung pangako ng Diyos sa kanila. At in application to us, no, tayo din mga tao, meron tayong mga kinakatakutan at meron din tayong pinangangambahan. Katulad na lang nung nakaraang bagyo, di ba? Si Pipito, yung ibang tao, anong ginawa nila? Tinali-tali yung bubong, di ba? Tinali-tali yung bubong, talagang pinaghandaan nila yung mga gamit nila, kahit yung mga ibang mga tao. Pero po, makita po natin, andun yung takot ng mga tao, sabihin natin, ang Pangasinan, signal number 3, di ba? Naging signal number 4, di ba? Pero makita po natin, yung pagkilos ng Diyos, di ba? Yung pagkilos ng Diyos, na doon sa banda doon, ay talagang napinsala sila, malakas. Tayo po, nung sinabing signal number 3, signal number 4, parang normal lang na ulan na doon sa atin. Pero po, aminin naman natin o hindi, doon din dumating yung takot din natin. Di ba? Nangangamba din tayo na, paano pag malakas itong bagyong ito, kagaya nung, anong bagyo yung bago yung Pipito? Si Christine, di ba? May mga inailipad din, konti, di ba? Paano kapag mas malakas pa doon kay Christine na dumaan dito? Di ba? Andun yung takot natin, andun yung nangangamba po tayo. Marami tayong mga kinakatakutan, marami tayong pinangangambahan. Yung mga anak ninyo nasa malayo, nagtatrabaho, nagtatravel, yung asawa ninyo, yung family ninyo, tayo mismo, natatakot tayo, nangangamba po tayo. Pero po ang pangako ng Diyos sa mga Israel ay yun din yung pangako niya sa atin. Na tayo ay kanyang hinirang, pinili ng Panginoong Diyos, minahal ng ating Panginoon. Kaya ito din yung panghawakan din po natin na sinasabi ng Diyos sa bawat sa atin na anak, huwag kang matakot. Miles, huwag kang matakot. Ako'y sa iyo. Ito yung pangako niya sa atin na huwag tayong matakot sa anumang bagay, although sabihin natin na meron talaga tayong kinakatakutan. Meron talaga tayong pinangangambahan. Pero po, sinabi ng ating Panginoon, kasama mo ako, huwag kang matakot. Di ba? At ano ba sabi niya? Ako ang iyong Diyos. Makita natin, sa unang mga talata, sinabi ng Diyos sa kanila, na sino ba? Sabi niya, sino ang nagdala sa isang mananakop mula sa silangan? Sinabi niya, sino ba? Ako si Yahweh. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sinasabi niya, huwag kang matakot, ako'y sa iyo. Ako ang iyong Diyos. Kaya nga sa atin din, kung kilala natin ang Diyos sa buhay po natin, kung nararanasan natin ang Diyos sa ating mga buhay, andon yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Andoon na hindi tayo natatakot sa anumang mga bagay. Na alam natin na, bakit ako matatakot kasama ko ang Diyos? Bakit ako mangagamba? Kilala ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Siya yung nagligtas sa mga Israelita. Siya yung nagpagaling sa akin noon. Sa aking karamdaman. Siya yung tumulong sa aking kahirapan. Siya yung nag-provide ng aking pangangailangan. Kung ginawa niya noon sa akin noon, gagawin pa rin niya ngayon at sa mga susunod na araw, buwan, taon ng aking buhay. Yun ang pwede nating sabihin na, kilala ko ang Diyos. Lord, may problema ako. Kilala kita, alam kong tutulungan mo ko. Lord, may sakit ako. Kilala kita, Panginoon. Alam ko ikaw magpapagaling sa akin. Natatakot ka? Lord, kilala kita, Panginoong Diyos. Hindi ako dapat matakot dahil alam ko ikaw ang may control ng lahat. Na yun ang pwede nating sabihin sa ating Panginoon na Lord, kilala kita. Alam ko, tutulungan mo ako. Kaya sinabi niya dito na una ako'y sa iyo. Sasamahan niya tayo, kaya wag tayong matakot dahil siya yung Diyos natin na makapangyarihan sa lahat na siyang nararanasan natin. Di ba napakabuti ng ating Panginoon mula pagkabata, mula sa mula nung isinilang tayo sa mundong ito, ilang taon na tayo nabuhay sa mundong ito, nakita po natin kung gaano kadakila, kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay po natin.
Lalo na nung niligtas tayo ng ating Panginoon. Simula nung nakilala natin siya, nagtiwala tayo, tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay, nakita po natin kung sino ang Diyos, kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya huwag tayong matakot at huwag tayong mangamba sa anumang mga bagay na ating kakaharapin. Alam natin na anuman yung mangyari sa buhay po natin, anuman bilang isang Kristiyano, anuman yung nangyayari, anuman yung mangyari sa ating mga buhay, alam natin na all things work together for good. In the book of Romans, laging sinasabi, napapakinggan natin na all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Tayo ang nagmamahal sa ating Panginoon. Yun ang pangako niya sa atin. Ano man yung pagdaanan natin, ano man yung maging problema natin sa buhay, ano man yung mga ups and downs natin, ano man yung mga victory natin, ano man yung mga failure natin, alam natin na parte yan ng plano ng ating Panginoon. Lagi yung sinasabi na ang Panginoon Diyos hindi naglalaro ng dice, na kung ano yung, pag ginapon mo yung dice, kung ano yung lalabas, yun na. Ang buhay po natin ay nakaplano na. Ang buhay po natin, ang magiging future natin, ang pagdaraanan natin ay nakaplano na, andun na yung napagplanuhan na dito ng ating Panginoon. At nasa sa atin na yon kung papaano tayo magre-react sa nakadesenyong plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga sabi niya, ulitin ko, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ito na, yung pangako ng Diyos na sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng mga ating kinakatakutan at pinangangambahan, ang Diyos ang siyang magpapalakas sa atin. Kaya kapag ang Diyos ang nagpalakas sa atin, mawawala yung takot at yung pangangamba natin. Dahil marirenew yung pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos. Na sa aminin man natin, hindi, sabi ko nga, meron at meron tayong dumarating yung takot sa atin. Dumarating yung pangangamba sa atin. Sino ba yung taong hindi nakakaranas ng bagay na yon? Lahat po tayo. Dumarating yung takot at pangangamba natin. Pero po sa pag dumating yung panahon na ito, laging nire-remind sa atin ng ating Panginoong Diyos na huwag kang matakot, ako isa sa iyo. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. At palalakasin kita. Ang Diyos ang siyang magpapalakas sa atin. Kaya nga in the book of 1 Corinthians chapter 10, di ba? Na wala pang pagsubok na didinanas ng tao, tapat ang Diyos. Kaya sabi niya, sa panahon ng pagsubok, ikay papalakasin kita. Yun ang pangako ng Diyos din sa book of 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Na sa kabila ng pagsubok, ang Diyos ang siyang magpapalakas sa atin. Kaya nga in the book of Philippians chapter 4 verse 13 na we can do all things through Christ who strengthens us. Na siya magpapalakas sa atin na kayang-kaya natin gawin lahat at kayang-kaya nating lagpasan lahat. Dahil yan sa tulong ng ating Panginoon Diyos at yung pag-iingat at pagliligtas sa atin ng ating Panginoon. Ito na, kasama na lahat. Yung papalakasin tayo, tutulungan tayo, iingatan tayo ng ating Panginoon at ililigtas. Na kahit anuman, saan man tayo pumunta, anuman yung maging lakad po natin, ang Diyos ang siyang mag-iingat sa atin. Anuman yung mga kapahamakan na mangyari sa atin, ang Diyos ang siyang magliligtas sa bawat isa sa atin. Kaya nga, mapalad po tayong mga hinirang pinili, minahal ng Diyos dahil ang pangakong ito ay nasa sa atin. Ang pangakong ito ay binigay niya sa bawat nagmamahal, sa bawat mananampalataya, sa bawat nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga ngayong gabi ito po yung reminder sa bawat sa atin na hindi lamang sinabi ito ng ating Panginoong Diyos sa mga Israelita. Sinasabi rin niya sa bawat isa sa atin na anuman yung mga kinakatakutan natin, anuman yung pinangangambahan natin, lagi nating kasama ang Diyos. Kaya wag tayong matakot. Siya ang ating Diyos na makapangyarihan. Kaya wag tayong mangamba.
Siya ang magpapalakas, tutulong, siya ang mag-iingat, at siya yung magliligtas sa bawat isa sa atin. Kaya itong pangako ng Diyos ay pwede nating panghawakan. Itong pangako ng Diyos na ito ay pwede nating dalhin bawat araw. Lagi nating i-memorize nito na, Lord, sinabi mo sa akin, lalabas ako, ikaw mag-ingat sa akin. Lord, sinabi mo sa pangako ito, ikaw yung magliligtas sa akin. Ikaw ang siyang magpapalakas sa akin. Ikaw ang siyang tutulong sa akin. Walang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating Panginoon Diyos lamang. Wala tayong magagawa kung wala ang tulong ng ating Panginoon. Kaya sa bawat buhay po natin, lagi nating tatandaan, meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Sa bawat pagsubok nating kakaharapin at pagdaraanan, kilala natin ng Diyos, naranasan na natin ng Diyos. Kaya wag na tayong matakot at magamba. Ang Diyos ang siyang magpapalakas, mag-iingat, magliligtas, tutulong sa bawat isa sa atin. At ngayong gabi, ito po yung mensahe sa atin in the book of Isaiah chapter 40 verse 10. Ito po ay pangako ng Diyos sa mga Israelita at pangako niya din sa ating mga mananampalataya at ililigtas niya. At dadako na po tayo sa ating pananalangin. Punta po tayo sa lugar kung saan po tayo komportableng manalangin at bulog po tayo sa harapan ng ating Panginoon.
po tayo sa ating corporate prayer. Sino po yung mga may prayer request? Praise the Lord. Lasong batan dagiti karagtayon kakabsat. Amen. Yan, i-claim na natin. Recto Minor. Yan, pag-pray po natin si Brother Recto Minor na umilos ang Panginoon Diyos sa kanyang buhay na siya po ay kanyang papagalingin. Sino pa po? Wala na? Yan, kung wala na, tayong lahat ay tumayo at bago tayo manalangin, ibigay muna natin ang ating handog, kaloob sa ating Panginoon at awitin natin. Tayo ay bigay po natin ito ng buong puso at buong pasasalamat sa ating Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayo po yung manalangin, Ama naming Diyos, na dakila sa oras pong ito, Panginoong Diyos, dinadakila at pinupuri po namin ang iyong banal na pangalan. Dahil kung patuloy, Panginoong Diyos, na gumikilos at gumagawa ng manghimala sa buhay po namin, Panginoong Diyos. Salamat sa mga salita na siyang napakinggan po namin na pangako mo po na sa bawat sa amin. Ito po yung panghawakan po namin, Panginoon, na huwag kaming matakot at huwag kaming mangamba, Panginoon, dahil ikaw po ang siyang patuloy na sasama, mag-iingat, magliligtas at tutulong sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, kami mga nandirito sa bawat nanonood online, Panginoon, Lord, kilala mo po ang bawat isa sa amin. Alam mo po ang bawat hinaharap po namin mga problema, pinagdaraanan po namin. Alam mo po ang aming mga kinakatakutan. Alam mo, Panginoong Diyos, ang aming mga pinangangambahan. Panginoon, Lord, patuloy mong i-remind sa amin ang mga salita mong ito, Panginoon, na dapat huwag kami matakot at huwag kami mangamba, Panginoong Diyos. Dahil ikaw ang Diyos na siyang magpapalakas, tutulong, mag-iingat at magliligtas sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy na tumulong sa bawat isa, sa bawat kinakaharap po naming problema. Palakasin mo po kami. Patuloy, Panginoong Diyos, na bigyan mo po kami ng kalakasan at katalinuhan upang mapagtagumpayan po namin ang bawat pagsubok na siyang aming kinakaharap, Panginoon. Lord, patuloy mong i-provide ang aming mga pangailangan sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. At Lord, sa iyo kami magtitiwala at sa iyo lamang kami lalapit, Panginoon. Dahil wala, Panginoong Diyos, walang ibang makakatulong sa amin kung ikaw lamang, Panginoon. Kaya sa iyo kami patuloy na magtitiwala at patuloy na sasamba, Panginoon. At sa oras pong ito, tinatas po namin si Brother Recto Minor sa iyong harapan, Panginoon. Lord, alam mo po ang kanyang sitwasyon sa oras pong ito. Alam mo po ang kanyang kinakaharap na sakit, Panginoon. Hindi po lingid sa iyo ito, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin na ikaw ang siyang patuloy na lumunas sa sakit niyang ito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na humipo sa kanyang pisikal na katawan. Panginoong Diyos, ipatuloy mo namin ipinapanalangin ang kanyang spiritual na buhay. Lord, ikaw po ang patuloy na mag-convict sa kanya na ikaw lamang kanyang pagkatiwalaan. Ikaw lamang ang patuloy na ikaw lamang may kakayahan na mga pagpagaling sa kanyang karamdaman, Panginoon. Lord, mangusap ka sa kanya, patuloy kang mag-convict sa kanyang buhay. At Lord, palambutin mo ang kanyang puso at patuloy, Panginoong Diyos, na siya po'y magtitiwala po sa iyo. Lord, ikaw na po ang siyang patuloy na tumulong sa kanya, magpagaling sa kanyang karamdaman. Naniniwala po kami, Panginoong Diyos, na una mong papagalingin ang kanyang spiritual na buhay at susunod, Panginoon, ang kanyang physical na pangangatawan, Panginoon. Naniniwala po kami na ikaw ang patuloy na tutulong sa kanya at magpapagaling sa lahat po ng aspeto ng kanyang buhay, Panginoon. Lord, salamat sa kagalingan na iyong pagkakaroon sa kanya. Salamat sa iyong himala na patuloy na ipaparanas sa kanya, Panginoon. Patuloy kami magtitiwala at patuloy, Panginoong Diyos, na pagkakatiwala
pagkakatiwalaan po namin ang iyong mga salita. Dahil sinabi po yung mga salita sa pamagitan po ng iyong latay at dugo, Panginoong Diyos, na nabubo sa cross ng Kalbaryo, ang aming karamdaman ay gagaling, Panginoon. Hindi lamang siya, Panginoong Diyos, kung meron mang miyembro po ng iglesyang ito na may karamdaman o miyembro po ng aming pamilya, ganon din, Panginoong Diyos, ang iparanas mo sa kanila, kompletong kagalingan, Panginoon. Salamat sa kagalingan ipagkakaloob sa kanila at patuloy po namin itinataas si Brother Tyrone at Brother Vincent sa harapan. Lord, patuloy mo po silang hipuin na yung pagpalang kamay at patuloy na iparanas ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoong Diyos, hindi kami nagsasabang itaas sila at panalangin sila sa iyong harapan, Panginoon, dahil alam po namin na nakita po namin ang kasagutan ng aming panalangin. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong pagkilos sa kanilang mga buhay at patuloy, Panginoon, na itinatas po namin sila sa iyong harapan, Panginoong Diyos. At Lord, sa oras ding ito, itinatas po namin ang aming leader, Panginoong Diyos, ang nangunguna po sa amin, ang aming pastor, Panginoong Diyos, Pastor Pader at Pastora Grace, Panginoon. Lord, patuloy mo din silang tulungan, pagkaingatan, protektahan sa lahat po ng kanilang ginagawa, patuloy mo silang pagpalain, Panginoong Diyos. Lord, ikaw ang mga pastor namin ito ay patuloy po namin silang itinatas sa iyong harapan at naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na magbe-bless sa kanilang mga buhay at patuloy na gagamitin mo po sila sa amin at dyan sa labas, Panginoon, na magbabahagi ng iyong mga salita. Lord, sa patuloy, Panginoon, na tulungan mo po sila, Panginoong Diyos, sa patuloy na paglilid po nila sa amin, Panginoon. Bigyan mo po sila ng karunungan at katalinuhan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Lord, sa oras pong ito, ikaw na pong siyang bahala sa kanila, Panginoon. Ano man, Panginoong Diyos, ang kanilang nararamdaman, kung may kasakit man sila, Panginoong Diyos, Lord, pagalingin mo po sa pangalan ni Jesus at patuloy, Panginoong Diyos, na kung may mga problema man sila, patuloy mo silang tulungan at patuloy, Panginoong Diyos, na palakasin sa kanilang pananampalataya, Panginoong Diyos, sa iyo. At Lord, ikaw na po ang siyang bahala at let your will be done sa kanilang mga buhay. Naniniwala po kami, Panginoon, ng mga anak mong ito, ang mga lingkod mong ito, ay patuloy mong tutulungan at patuloy na pagkakaingatan, Panginoong Diyos. At kaming mga pinapangunahan nila, Panginoon, bawat miyembro ng iglesyang ito mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon. Lord, patuloy mo din kaming tulungan, patuloy mo din kaming pagkaingatan, patuloy na palakasin, Panginoon. At Lord, anuman, Panginoong Diyos, ang bawat suliranin po namin, nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw ang siyang makakatulong sa amin. Lord, ikaw na po ang siyang bahala sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Alam po namin na ikaw ang siyang magpo-provide nito, Panginoon. At Lord, sa oras ding ito, patuloy mong pagpalain na aming mga buhay upang maibras din po namin ang aming church na ito, Panginoong Diyos. At gawin mo po kaming daluyan ng pagpapala sa church na ito upang may provide, Panginoon, ang pangailangan ng iglesyang ito, Panginoong Diyos. Upang may provide, Panginoon, ang pangailangan na ito upang magawa po namin ang aming mga pinaplano sa bahay-sambahan mo ito, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na mapapaganda at mapapaayos po namin ang lugar na ito, Panginoon, sa aming bahay-sambahan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na kapag ipinrovide mo pong aming mga pangangailangan at i-bless mo pong aming mga buhay, Panginoong Diyos, may bibigay po namin ang para sa iyo, Panginoon. At sa oras ito, Panginoong Diyos, itinatas po namin ang mga activities po namin sa church na ito hanggang dyan sa labas, Panginoon. Mga services po namin, Bible studies, outreaches, Panginoon. Sa lahat po, Panginoon, sa aming mga activities, Lord, dalangin po namin na patuloy kang manguna sa aming kalagitnaan. Patuloy na iyong Espiritu ang siyang patuloy na sumama sa amin, Panginoon. Nawa sa lahat po ng aming mga gagawin ay mabigyan ka po namin ng kaluguran, kasiyahan sa lahat po ng aming mga gagawin sa aming mga pagtitipon, Panginoon. At Lord, sa bawat umaattend, Panginoon, Lord, sa iyong mga salita na siya mapapakinggan po namin at mapapakinggan po namin, Panginoon. Lord, gamitin mo po ito, Panginoon Diyos, upang mapalakas ang aming pananampalataya. Gamitin mo po yung mga salita, Panginoon Diyos, upang maligtas ang di paligtas, Panginoon. At gamitin mo po ang bawat leaders, bawat humahayo, Panginoon, bawat tumatayo na yung lingkod, Panginoon, upang magbahagi ng iyong mga salita at gamitin, Panginoon Diyos, ng kanilang mga talento para sa iyo, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon. At gawin mo po kaming daluyan ng pagpapala dito sa loob ng church na ito hanggang dyan sa labas, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Alam po namin na sa bawat membro ng iglesyang ito, Panginoong Diyos, ay maranasan ang pagpapala at himala na yung gagawin sa buhay po namin, Panginoon. Salamat sa iyong pagproprotekta sa amin sa mga nakaraang buwan, araw sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. Alam po namin na nagtagumpay po kami
dahil ikaw po ang siyang patuloy na tumulong at nabigay ng katagumpayan sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito, kami, Panginoon, ay maghiwalay na mamaya. Dalangin po namin na patuloy mo kaming protektahan hanggang makarating po kami sa aming mga tahanan at hanggang sa aming pamamahinga mamaya, Panginoong Diyos, bigyan mo po kami ng kapahingaan na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos, at patuloy na kapayapaan ang iparanas mo sa bawat isa sa amin. At sa mga offering na siyang nalikong, Panginoon, pagpalain mo ito, Panginoong Diyos, na magagamit po sa ikalalawak ng iyong gawain, Panginoon. Itinatas po namin ito at patuloy, Panginoon, na i-bless mo po ang bawat kami na nagbigay at patuloy na may bibigay po namin ang para sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, salamat sa kasagutan ng aming panalangin. Alam po namin na hindi po sayang yung pagkakataon na pumunta kami sa bayang-sambahan na ito. Alam po namin na meron kang gagawin, Panginoon. Salamat sa kasagutan, salamat sa iyong himalang gagawin sa buhay po namin at sa bawat mga pinalangin po namin, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.